Magandang araw po ng Huwebes mga kaibigan, October 10, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at minomonitor din po natin yung kalagayan ng ating mga kababayan sa Florida, USA. Ngayon po yung humaharap sila sa matinding pagsubok, no? Kinakaharap nila ang pinakamalakas na bagyo na naitala po sa buong bansa ngayong 2024. At meron din po tayong latest weather forecast dito po sa Pilipinas. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutan muna na i-like at i-subscribe po ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify kayo sa ating latest weather update. Sa kasalukuyan mga kaibigan, eto pong si Hurricane Milton, no, ay nasa category 5 pa rin po ang kanyang lakas dito po sa Florida, USA, no. Kung titignan po ninyo sa ating mga update ay nakita naman natin yung international satellite, no. Kung titignan po ninyo, sobrang laki po niya. Ang laki po na nasasakop nito nga pong si Hurricane Milton at kung titignan nyo category 5 sa atin po yan, nasa signal number 5 po siya pataas. Mas mataas pa yung category niya mga kaibigan. At dahil nga po naitala siya bilang pinakamalakas na bagyo ngayong 2024, pumapalo po ito sa 290 kilometers per hour. Ang lakas po ng kanyang hangin. So mas malakas pa po ito kay Super Typhoon Enteng at kay Super Typhoon Julian mga kaibigan. Halos times 2 po ang lakas. Kaya naman po ang ating mga kababayan po sa Florida ay pinag-iingat po ngayon. As of now po kasi ang populasyon po, no, ng mga Pilipino na nakatira ngayon at nagkatrabaho na rin, lahat na po yan sa Florida ay nasa 250,000 to 300,000 po, no, Filipino living po dito sa Florida. Kasama na rin po dyan ang lugar po ng Miami, Orlando at Tampa. Sa Tampa po talaga yung isang tama o yung mismong tinatamaan po ng lugar. Meron din po tayong nakitang updates na itong ating kababayan na nagbigay po ng kanyang update, no, kung ano nga ba yung kalagayan po ng mga Pilipino doon. Pero bago ho yan, kung tignan nyo po mabuti yung Tampa po, no, metropolitan area ay halos 3 milyon po na mga tao ang nakatira po dyan. Halo-halo na po yan at ilang years po, 100 years, hindi po ito nakakaranas ng ganitong kalakas po na hurricane or bagyo. Pero nakita nyo naman, tinamaan po mga kaibigan. So narito mga kaibigan yung pahayag ng ating kababayan patungkol po sa kalagayan nila sa Florida, USA. So pakinggan po natin din na after po nito, i-update ko po kayo sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas. So yung mga galing sa Central Florida, mostly nag-evacuate sila papunta dito sa Panhandle, which is from Tallahassee to Pensacola. So dito sila nagpupunta, but right now the I-10, which is the freeway, it's congested. Oh, okay, congested dahil sa dami ng mga taong nag-i-evacuate. Sa dami ng taong gusto mag-evacuate. Okay, so sa ngayon, so nagpupuntahan halos lahat sa Pensacola. Humihingi ba ng tulong sa inyo yung ating mga Pilipino na nagagaling sa Florida na mabigyan So sila far, ng shelter? wala pa naman humihingi ng tulong, but since we have a big Filipino-American community here in Pensacola, we have a PhilAm Association of Pensacola. So usually pag merong mga ganun calamities, nag-offer kami ng help or donation. Pag may mga calamities in other cities. Well, paano nakakatulong naman sa inyo ang ating embahada diyan sa Washington, maging dito sa ating consul na si Consul Noblejas, para makatulong din naman sa Filipino community na tumulong sa kapwa natin mga Pilipino? Oh, yes. We have always, meron kaming constant communication, and especially the Philippine Embassy, actually they will be here next week in Pensacola for the consular outreach. That is the passport renewal and then dual citizenship. They will be here for 4 days. And usually pag merong ganong calamities, tinatawagan nila kung sino ang contact ng Washington DC. So mga kaibigan, nakita naman natin yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayon at kung paano po sila naghahanda. So ipanalangin natin na makayanan, maging okay lamang po ang ating mga kababayan sa pinakamalakas na bagyo na kanilang kinakaharap ngayon diyan nga po sa Florida, USA. So balik na tayo mga kaibigan, no? Meron po tayong forecast weather condition sa ating bansang Pilipinas naman. As of now, meron po tayong minomonitor na
northeasterly wind flow na nakakaapekto po sa extreme northern Luzon. Ito po yung hanging amihan or northeast monsoon, no, nanggagaling po yan sa may bandang silangan China at silangan Siberia. Umiihip po ang hangin papasok po dito sa Southeast Asia, tumatama po sa bansang Pilipinas. So apektado po nito mga kaibigan ang area po ng Batanes at Babuyan Island. Asahan po ang medyo masungit na panahon, lalo na po sa hapon at sa gabi naman may mga isolated light rains and heavy rainfalls. So maging handa tayo mga kaibigan. Samantalang sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng ating bansa, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. May bandang hapon po yan. Sa gabi naman po mga isolated light rains din and heavy rainfalls ang ating posibleng maranasan dahil naman po yan sa mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa, within the next 2 weeks ay maliit po ang tsansa na magkaroon po, no, ng panibagong bagyo, no, dahil clear po at unlikely po, baba po ang tsansa. Kung titignan natin yung mga low pressure area na nabuo nga po dito sa may Coron, Palawan, agad-agad din pong nalulusaw. At dahil nga po officially pumasok na itong northeast monsoon or hanging amihan, maliit po ang tsansa ng pagpasok ng mga bagyo, no. Pero kapag kami nabuo pong bagyo, asahan po natin na mas malakas ito kung ikukumpara natin sa hanging habagat. Sa bahabagat po kasi malimit po, madalas po ang bagyo, pero ito po'y mahina at dumadaan lamang sa ating bansang Pilipinas. Hindi po ito nagtatagal. Ang kaibahan po sa northeast monsoon or amihan, bihira ang bagyo pero malakas, minsan may hailstorm pa yan o yung pag-ulan po ng mga yelo mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo, manatili po tayong informed sa lagay po ng ating panahon. So ipanalangin natin mga kaibigan, number 1 ang ating libu-libong mga kababayan sa Florida, USA sa kanilang kinakaharap na pinakamalakas na bagyo na naitala ngayong taon. So yan lamang pong ating update, and please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.